Walang takot sa pagharap sa isang panibagong simulain. Kakaibang kwento ng paghangang tiyak na kayo'y kikiligin at katotohanan sa likod ng mga panibagong intriga. Ngayong hapon, hindi natin tatantanan. Balitang tiyak na marami ang magugulat. Ihahatid sa inyo ng idolo ninyong lahat. Ang hindi nasisindak, Richard Gomez. Pasok! Eto na, nakapasok mga kaibigan! Sa wholesome image natin sa nakilala. Pero ngayon, balitang nagbabagong image na. Si Bianca King sa kanyang pagbabalik. Ano nga bang kakaiba sa kanya? Ang ating kasasabik, huwag nating titigilan! Marami na ang nabighani sa angkin niyang kagandahan. Minsan na rin niya tayong pinahanga sa kanyang talento sa larangan ng pag-arte. Ngayon, sa kanyang pagbabalik, isang bagong Bianca King ang tiyak na inyong aabangan. At sa kanyang napipintong paglabas sa cover ng isang sikat na sexy magazine, tiyak na maninibago rin ang mga kalalakihan. Si Bianca, handa na rin bang makipagsabayan pagdating sa paseksihan? At kasabay ng bagong image ni Bianca ay ang balitang siya naman daw ang nililigawan ng ex-boyfriend ni Heart Evangelista. Ngayong hapon si Bianca, sa kanyang pagbabalik, diretsang sasagutin ang mga intriga ating himayin. Live dito sa S-Files, abangan! Isang maintrigang usapin na hindi naman lulubayan. Tutuktukan mga kapuso. Ihatid sa inyo ng pinakatigasin sa mga challenges. Paolo Bediones, pasok! Salamat, Michael. Joey Marquez, in love nga ba kay Jean Garcia? Pero bakit napapabalitang may kahati raw siya? At ito daw ay si Jo Marie Iliana. Joey Marquez at Jean Garcia, tinatago ang totoong namamagitan sa kanila. Kamakailan pumutong ang balitang nahuli di umano sina Joey Marquez at Jean Garcia na magka-holding hands habang nagde-date sa isang sikat na bar sa The Fort. Hindi yung holding hands naman kasi ewan ko kung binibigyan lang siguro ng mali siya or something. Walang masama dyan, di ba? Ayon pa sa balita, madalas daw talaga magkita sina Joey at Jean. Pati malimit na pag-uusap nila sa cellphone, inuungkat din. Kaya kahit tila nag-deny ng dalawa, ang tunay na relasyon nila patuloy pa rin iniintriga. At si Jo Marie Iliana, na nalilink din kay Jean Garcia, sinasabing front lang daw ni na Joey at Jean para itago ang tunay na namamagitan sa kanila. Joey Marquez at Jean Garcia, pilit nga lang bang tinatago ang katotohanan sila na. At si Jo Marie Iliana, sa isyong ito, sa kauna-una pagkakataon, magsasalita na. Mga revelasyong dito nilang maririnig, katotohanang tiyak na nakayayanig. Abangan. Sa kwento naman niyang todo pampakilig, hindi siya magpapadaig. Pagdating sa tawanan, siya po'y walang iba kundi the best, Joey Marquez. Pasok! O ano pa nga ba? Si Jackie Estevez ng Sex Bomb Girls, alam niyo ba talaga ang tindi ng karisma? Isang fan niyang foreigner na matindi ang tama sa kanya mula sa Switzerland. Umuwi dito sa Pilipinas para lang makasama siya. Gusto niyo bang makilala kung sino yung foreigner na to? At bukod sa mayaman daw, ubod pa ng gwapo. Para mas exciting, naku, panoorin ito, Ikot Jibuibo! Jackie Estevez, may masugid na German admirer. Sa ganda at talento ng sex bomb dancer na si Jackie Estevez, mga lalaki talaga naman nabibighani. Pero ang latest, isang gwapo't mayamang binata na half German, half Filipino na patay na ngayon kay Jackie. Yeah, umuwi siya from Switzerland. May effort siya na everywhere, sumusunod siya sa akin. Even though minsan, medyo busy ako na hindi ko na siya sikaso minsan kasi masyado ng maraming sobrang tiyaga na tao. Ang 19 years old na foreigner na laking Switzerland, handa raw pumunta rito sa Pinas para mapalapit kay Jackie. Why not? I want to experience that. It's very special in my life. Ang lalaki handang ipagpalit ang marangyang buhay sa Switzerland para lang kay Jackie. I like you very much, Jackie. I hope you see you soon. Makikilala at masisilayan nyo na mamaya. Isyong puno ng emosyon at may kurot sa puso ninyo. Ito naman po ang kwento ng walang kaparis, ang kaisa-isaang kachika ng bayan, walang iba kundi si Pia Guanyo. Pia? Pati linggo ba naman, Mike? Salamat sa'yo. Palakpakan po natin ang nag-iisang Mike Enriquez! Mike Enriquez! Mamaya babalikan natin si Papa Mike, pero eto muna. Tuloy na
tuloy na at di na mapipigilan pa ang pag-alis niya patungong Amerika. Si Jolo Revilla po mga kapuso, sa gitna na matitinding intriga ngayon nakatakdang mawalay muli sa kanyang mga pamilya. Gaano nga ba kasagat, kasakit at kabigat ito para kay Jolo? Panoorin po natin to. Jolo Revilla babalik na sa Amerika. Matapos ang ilang buwang pagbabakasyon dito sa Pilipinas, muli nang babalik si Jolo sa Amerika upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa kanyang pamamalagi dito ay nakagawa siya ng isang pelikula kasama ang amang si Bong Revilla. Ngunit sa gitna ng mga naglalabasang kontrobersya tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya, si Jolo handa na nga bang bumalik sa Amerika? Nakahanda na rin ba siyang pansamantalang iwan ang kanyang responsibilidad sa anak nila ni Grace Adriano na si Jose Gabriel? At sa kabila ng mga intrigang kinakaharap ngayon ni Jolo, isang ina ang nananatiling nakasuporta sa kanya. Si Lani Mercado na buhat pa simula ay pinagkukunan na ni Jolo ng pag-unawa at lakas upang harapin ang mga intriga. At sa napipintong pag-alis muli ng kanyang anak na si Jolo, ano nga ba ang kanyang nararamdaman? Ngayong hapon si Lani Mercado magsasalita na. Ang kanyang mga saloobin tungkol sa mga isyong kinaharap ng anak, ihahayag na live dito sa S-Files. Hindi balit lang showbiz, mga kapuso. Yun! Aban, tanong ng buong sambayanan. Ano? Lilinya na nga ba sa showbiz ang ating investigador na si Mike Enriquez? Pwede. Yun na, at hindi balitang showbiz, mga kapuso, kundi isang magandang balitang ikatutuwa ng lahat. Aba, Yun alam naman nyo ba pala. mga kapuso, ang investigador, ang programang Sumbungan ng Bayan ay 5 years old na. Mike, binata ka na. At kaugnay ng kanilang 5th anniversary, may mga sorpresa matindi. Oh, gusto niyo bang malaman kung ano-ano? Panoorin ito! Ikot sa Bibo! Ikot sa Bibo! Bigatin ito. Ito James talagang Bond na James iimbestigahan Bond niya ang yung mga dating. intriga. Hindi kayo tatantanan! Mr. Mike Enriquez in the house! Ito ang inyo! Okay, Michael? Mike, anong klaseng sorpresa ang meron kayo para sa mga viewers? Thank you, Pia. Thank you sa inyo for boss. guesting investigador ngayong hapon. Na inumpisa na namin kagabi yung special na pagtatanga namin tungkol sa dugyot. Ewan ko kung napanood nyo yun. Yung sagyot na... Okay. grabe. Sa isang Sabado naman, ang tanong natin sa investigador, imbestigahan namin, ang Pilipino ba matalino o mapurol? Yan, imbestigahan natin. Mahilig lang po magpaloko. Galibon. Matinding tanong yan, Mike. Magpaloko, may mga nanloloko. Okay. Tapos, meron din kaming special project, yung mga piling mga istasyon ng pulis, bibigyan namin ng computer. Uy, Para gumanda ang pagsaservisyo nila Todo sa public service. mga kapuso natin. At meron din tayong mga investigador na mga projects sa iba't ibang mga lalawigan, mga roadshows sa iba't ibang mga lalawigan. Yun ang mga special na mga pagtatangal. Natapos na rin nga pala 2 Saturdays ago yung special natin sa Germany. Nagpunta kami sa Germany para gumawa ng special na investigador doon. Dahil marami din tayong mga kababayan doon sa Germany. Maganda yan. Sinama niyo rin ba yung tungkol sa World Youth Day? Hindi pa noon. Sinama namin halimbawa yung isang Pilipina na nakapangasawa ng isang mayaman na aliman, namatay yung nabiyuda siya, tapos inintriga siya doon sa isa sa mga anak nung aliman na meron doon silang pagkakaugnayan, etc. alam mo, totoo nito, si Sir Mike lang talaga makakagawa lahat ng may kredibilidad eh. Oo naman. Salamat. At saka pag sinumbong mo sa investigador, inaaksyonan lang Oo, right agad-agad. away. Pero Mike, matanong ko sa'yo. Pag showbiz ang pinasukan mo, itong pagiging showbiz-oriented talk show host, anong intriga ang gusto mong tutukan? Bukod doon sa intrigang Joey Marquez and Garcia. Ayan ka na naman eh. Ay, alam mo kung gusto kong makita kay Sir Mike? Mag-rap. Gusto kong makita sa kanya mag-rap. Pinagagawa niyo sa akin. Mag-iimbestiga na lang kami. At saka Mike, ipaalala rin natin sa ating mga viewers, ang investigador, meron na rin sa radyo. Oo. Pwede sila magsumbong. Sa DCWB, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga, alas 11 ng umaga, at alas 4:30 ng hapon. Bukod sa syempre, tuwing Sabado, sa GMA sa Channel 7, alas 9 ng gabi. Mike, bukod ba doon yung early morning show mo? Saksi sa Nobody, 6 to 9 sa Pag umaga. nagigising ako ng maaga, nakikinig ako sa'yo eh. Pag nagigising ka
Pag lang. Salamat Mga dalawang naman. beses na nilagay. Pasasalamatan ko na lang yung mga taong mga nagtitiwala sa investigador dahil kaya tayo tumagal ng 5 taon. Well, Mike, maraming Salamat. Limang taon na Mike. nagbigay ng More service. power. So, totoo More power, yan. sir. Maraming nananalig Miguel. ako dahil ako nag-intro sa inyo. Thanks, Mike. I'll see you at work tomorrow. Bye-bye guys. Salamat po. Salamat. Thank you. Mike Enriquez, mga kaibigan. Maraming salamat kay Mike. At tayo naman, back to S-Files. Mamaya po si Miss Lani Mercado maghahayag ng kanyang saloobin sa pag-alis ng kanyang anak na si Jolo. Pupunta na siya sa Amerika ulit sa aming pagbabalik yan. Diyan lang kayo! Magbabalik po ang S-Files. Nagbabalik po ang S-Files, mga kapuso. At this point, makakausap po natin sa pamamagitan ng telepono si Miss Lani Mercado. Ito nga po ay kaugnay ng pag-alis ulit ni Jolo papuntang Amerika. Miss Lani, magandang hapon. Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. Naku, Miss Lani, paano ba ito? Kailan ba ang alis ni Jolo finally to go back to the States? Well, finally he's leaving tomorrow. He's going back to the States kasi magsisimula ng pasukan by next Monday doon. So may mga preparations pa siyang gagawin. Yun. That's right. Miss Lani, anong nararamdaman mo sa oras na ito tungkol Well, dyan? syempre malungkot naman kami. Of Although course. babalik naman siya ng December kasi yun ang promise sa kanya ng dad niya na he'll be spending Christmas again with us. Medyo na-delay nga lang din yung pag-alis niya kasi may mga scenes siyang ginawa for his dad's movie, itong Exodus, Tales of the Enchanted Kingdom. Kasama rin din si Paolo doon. I'm sure galing din siya doon sa Kalatagan sa location nila over the weekend. At nagkita sila ni Jolo doon. So, Miss Lani, natapos naman niya yung role niya doon sa Well, sa so Exodus. far, oo. So far na tatapos naman. Actually, akala ko nga hindi kung masama pa rin ang panahon nitong weekend na to, akala ko hindi na siya makakasama dun sa shooting. Pero mabuti naman, binigyan ka tayo ng magandang panahon. So, natapos naman nila yung mga eksena niya. Anong feeling ni Jolo, Miss Lani, sa kanyang pag-alis? Is he excited? Medyo sad? Well, I'm sure malungkot yun. Kasi hanggang ngayon, hindi pa siya bumaba. Although tapos na yung mga scenes niya sa Kalatagan, nandun pa rin siya. He wants to spend time with his dad first. Tapos, excited din at the same time kasi bagong yung eskwelahan na papasukan niya is something quite new to him. Tapos pagdating niya kaagad doon, aasikasuhin na niya yung mga iba pang mga requirements niya for the opening of classes next week. So, excited din siya, I'm sure. Mixed feelings siya, Pia. Yeah. Marami ba siyang naibilin sa'yo, Miss Lani, before he leaves? Na mga homework assignment niya for basta you? ang bili niya sa akin, pauwiin siya ng December. yun ang bili niya sa akin. Pagkatapos nun, syempre, alam mo, minsan pag nasa American, mas madalas ko pa yan makausap kaysa sa iba kong mga anak dito dahil constantly magte-text and magpapatawag. So, Mas may alam ka pa about him all the way in the States. minsan pa nga, mas may alam pang chismis yan kaysa sa akin eh. So, Really? so updated naman siya. We saw him, di ba, giving si Lar ng tour ng house in the States. Doon ba siya titira, Miss Lani, mag-isa? Doon sa house ninyo doon? May guardian naman siya. Actually, that's not our house. That's the house of his guardian. Okay. May guardian siya doon. Parang may foster family Parang siya, gano'n? foster family, oo. Although yung kanyang guardian is a good friend of ours. Okay. Pilipino din sila. May 2 anak na lalaki pero independent na yung 2 boys na. So si Jolo lang ang kasama nila sa house. May isa pa rin silang anak na kasama pero medyo independent na kasi di ba automatic sa Amerika pag 18 years old na medyo lumalabas na ng bahay, naghahanap na ng sariling tahanan para sa kanya. So yun. Meron bang mga plans si Jolo na i-share niya sa'yo, Miss Lance? Well, nandyan yung kanyang ambitions na mag-pursue ng career in law. Pagkatapos ng mga nangyari sa kanya, parang nagkaroon siya ng interes sa pagiging isang abogado. Hopefully, magampanan nga niya yon kasi alam naman natin na matagal ang pag-aaral ng abogasiya. Yes. And he was also given tips by other friend lawyers of ours na magandang makapagtapos siya ng kolehiyo doon bago siya bumalik dito para makapag-proper.
So, I'm sure iniisip-isip niya yun kung anong mga plano niya. Depende lahat yan sa magiging experience niya this year sa pagpasok niya sa Amerika. So, no long-term plans, Miss Lance. Tignan muna, wait and see kung type niya yung buhay US. Oo. Well, we wish him luck. Yeah. Although gusto namin talaga na doon siya makapagtapos ng kolehiyo for a brighter and better future. How about- Pero nasa sa kanya lahat yun. And his showbiz careers, Miss Lan, paano na yun? Siguro, pahinga muna for a year kasi nga nandyan. Although mapapanood ng mga televiewers natin, yung mga moviegoers natin, si Jolo, sa Exodus, Tales of the Enchanted Kingdom. Kasama syempre yung papa niya, Senator Bong Revilla, at iba pang mga artistang kasama. Si Paolo kasama rin doon sa pelikulang yun. Oo nga eh. Oo. Litaw na Artista na yung litaw. kasama natin dyan. Good choice, if I may say so, Yes, Miss it's Lani. it's a very beautiful film. Nagulat kami kahapon when I saw the location plus the set. Tapos the way they shoot the film talagang... It looks very elaborate. Yung mga costumes, ang ganda. Oo, nakaka-amaze. I hope it comes out real well kasi napakaganda nung mga nakita namin sa stills, tapos the way Eric Mati shoots the film. Maganda yung pelikula. I'm sure dapat abangan niya ng mga televiewers natin. Yeah, I'm sure they will. Naku, Miss Lani, thank you for your time. Thank you very much, Good Pia. luck kay Senator Bong and his movie. Yes. And for you, Miss Lani, naku, hang in there as a mommy. Maraming salamat, Pia. Sige Salamat po, sa expat. ingat kayo. Thank you very much. Bye-bye. Bagong pelikula ni na Angel Locsin at Richard Gutierrez na nakunan sa Amerika, nabura ang ilang mahalagang eksena. Naku, bakit kaya? Pagkatapos ng aberya, ano ang susunod na mangyayari? Tignan natin, hanapin natin. Pelikula ni na Richard Gutierrez at Angel Locsin na kinunan sa Amerika, nabura sa X-ray ng airport. Kamakailan lumabas ang balitang namimiligrong hindi maipalabas ang pelikulang I Will Always Love You na pinagtatambalan na Angel at Richard. Ang dahilan, nabura di umano ang iba sa mahalaga eksena dahil na-expose ang negatives nito. Totoo na nasira yung ginawa naming mga eksena ng isa't kalahating araw yata doon. Ayon kay Rosel Monteverde Teo, ang executive producer ng nasabing proyekto, sa second day pa lang ng shooting ay nadiskubre na nilang exposed ang negatives ng pelikula. During the time that we were processing the film, when we processed it and watched the rushes, we found out na X-ray yung negatives. Base naman sa kwento ng supervising producer na si Manny Valera, na-expose na ang negatives ng dumaan ito sa X-ray ng airport pagdating pa lang nila ng San Francisco. Ang magandang nangyari doon ay nakita kagad namin yung sira. Ang ginawa kaagad, immediately, we have to reshoot the scenes. At dahil nga kailangan mag-reshoot, na-extend ang buong cast ng 6 pang araw para lang ulitin ang lahat ng nakunang eksena. Dapat kasi meron pa kaming 2 days ng bakasyon. Hindi na po kami nag-shopping o nagpasarap ng buhay doon. Nagtrabaho na lang kami para ulit yung mga eksena na gawa. Blessing in disguise pa nga yung pagre-reshoot. Sabi nga ni Direk Mac Alejandre, naging mas maganda pa dahil there was better weather. Kitang-kita yung kagandahan ng Golden Gate. Nagkaroon man ng aberya, naagapan agad at nasolusyonan. Kaya ang bagong pelikula ni Richard at Angel, mapapanood pa rin. Imposibleng hindi matutuloy kasi tuloy na tuloy at nung pinreview naman yung pelikula, nakita namin na wow, ang ganda ng pagkakagawa. Romantic movie siya. Siguradong kikiligin kayo. Sasagka sa soap opera ang Kung Mamahalin Mo Lang Ako. Kung Mamahalin Mo Ako. Si Camille Prats may bago daw pag-ibig. Marami ang nakapansin na blooming daw si Camille at ito'y dahil siya'y in love. At marami nga bang nagtatanong, sino nga ba itong non-showbiz boyfriend niya? Panoorin natin to. Boyfriend, I cannot say na boyfriend. He's a very private person and so I wanna keep it private as well. Basta we're exclusively dating. Ligawan stage in a way. I wanna take it one step at a time. Ayoko magmadali na. I'm really inspired and happy right now and mas masaya kasi mas simple. Kasi I'm a very simple person and he's a very wonderful, simple person and he's very mature. I think this one will really last for a very long time. Yun na lang yung masasabi ko.
Ay, tama ka dyan, Camille. Take your time, di ba? At kung ito nga ay para talaga sa'yo, good luck and I'm very happy for you. Okay, Rainier Castillo na challenge raw sa isang naiibang role sa pinakabagong pelikula ng GMA Films, ang Love Struck. Akalain nyo ba, umabit raw sa take 7 ang kissing scene nila ni Yasmin Curdy? Take 7? Ang role ko dito is talagang sobrang saya, makulay at makulit. Medyo challenging role kaya talagang every scene talagang nagpapaano mo, naturo mo na kila direct sa mga ibang mga tao bago mag-action, mag-take talaga. Tapos siyempre, yung prayers andun din na sana talagang magawa ko ng maayos. Yung second na nakikinig namin, umabot ng mga 7 takes eh. Pero yung una hindi ko matandaan, pero sa pagkakalam ko marami din. Siyempre, sinadya ko para makarami. Joke lang. joke lang. The feeling is... Excited ka? Excited ka? Excited ka. Sinabi mo sa akin. Wala ko sinabi, excited ako. Siyempre, yung buong movie, kailangan lang. Abangan na kasi talagang napakaganda nito. Maganda, promise. Yan pinaghirapan. Pinagpuyatan. Kaya puro puyat kami. Kasi sobrang gusto namin Talagang kariran to. Career. Don Zulueta magbabalik muli sa Encantadia. Ang dami excited dito. Mukhang tuloy-tuloy na po ang swerte niya. Lalo na 3 months na lang, mami na si Don. Congratulations, Don. Ano nga bang pakiramdam ni Don ngayon dito sa milestone sa kanyang career at sa buhay? Alamin natin. Don Zulueta, balik Encantadia na. 6 months pregnant man. Mamaya ay lilipad patungong Maynila galing Davao si Don upang umattend sa taping ng Encantadia bukas. Si Don balitang excited na muling gampanan ng kanyang role na Inang Reyna sa top rating telefantasyon ng GMA. I'm coming back again for taping ng Encantadia. So very soon makikita uli nila yung si Inang Reyna sa Encantadia. Eh, hindi ko alam kung anong story ang ginawa nila. Ayaw pa nila sabihin sa akin eh. Pero I'll find out. I'll know for sure. It would be exciting to know kung paano tatakbo ngayon yung storya with Inang Reyna's return. And yun nga, sa itsura ko din ngayon. Kasabay ng magandang balitang ito, nag-uumapaw rin ang kasiyahan ni Don dahil sa magandang kalagayan ng kanyang ipinagbubuntis na sanggol. Very well rested ako dito ngayon sa Davao. I'm already about to reach my 6th month sa pregnancy. So we're gonna have a boy. We're still researching Anton and I. But definitely, ang second name niya will still be Antonio. We're looking lang for a first name for him. Si Don, puspos din ang ginagawang paghahanda para sa pagsisilang ng kanyang panganay. Ang due date ko is between November 26 and December 9. Lahat ng focus at attention namin ay nandun ngayon. We're looking forward to Christmas, na this coming Christmas will be the first time na yung Christmas tree, lahat ng mga regalo sa ilalim ng puno, hindi naman para sa amin ni Anton na, kundi para na rin sa bata. Ang wish ko lang para sa anak namin, sana lang talaga maging healthy siya. Sana wala siyang mga komplikasyon, wala siyang mga ganong klaseng mga paghihirap tungkol sa kanyang health. No? Of course, we will do our best, Anton and I, to raise him in the best way we know how, in the Christian way that we know how. And I pray for all the best na maaaring ma-attain ng aming anak. Bianca King, handa na nga bang magpa-sexy? Matapos ang kanyang mahusay na pagganap bilang Abiona sa telepantasyang Mulawin, si Bianca ngayon ay muli tayong gugulatin. Sa kanyang pagbabalik, lahat ay maninibago sa image niya. Dahil ito sa pagkapili kay Bianca bilang pinakabagong cover ng FHM magazine para sa buwan ng Setyembre. Ayon sa editor-in-chief ng FHM na si Alan Madrilejos, ito ay bunsod na rin ng di na mabilang na request na tinatanggap nila mula sa mga magbabasa nito. Si Bianca King kasi isa sa mga itinuturing namin at ng mga mambabasa namin na isa sa mga promising actresses to watch this year. No? Regular kaming nakakatanggap mula sa mga readers namin na i-featured din siya sana sa FHM.
Espesyal din ang pagpopost na ito ni Bianca sa FHM dahil isang Australian-based international photographer pa umano ang dumayo sa Pilipinas upang kumuha sa kanyang mga larawan. Meron kaming international photographer who comes regularly sa Philippines. No? Si Adam Watson yun. Siya yung kumuha ng pictures. Si Bianca kasunod ng bagong image niya, ngayon nahaharap sa mga panibagong intriga. Pagpapasexy niya, tuloy-tuloy na nga ba? Ex-boyfriend ni Heart Evangelista, nililigawan nga ba siya? Ang bagong Bianca King, ngayong hapon walang intrigang palalampasin. Lahat didiretsahin niyang sasagutin. Live! Mga kapuso, kasama na po natin Miss Bianca King. Hi, Pia. Good afternoon, to everyone. See you, Bianca. That's for you. It's good to be home. I'm happy to be Anong home. feeling na bumalik ka na, Bianca? You're back here. It feels so much better now. I feel so at home. Parang walang nagbago actually. Parang I was just here last week or just here yesterday. Everyone still treats me the same. Everyone's still so welcoming. Everyone's so happy to have me back. Alam naman siguro ng lahat that everything that happened was a career move. It was nothing personal to any network. Bumalik ka na rin sa Bumalik SOP na rin ako sa Gigsters, And ang you aking saw your pamilya. friends. Yes. Kamusta naman yung reunion ninyo with the whole gang? Well, my best friends, Raymond and Nicole, I see them and I talk to them every day. Pero with the staff, nakita ko na rin sila sa States. And sinabi ko sa kanila, hey guys, when I get back from the States, I'm coming back. And yun, syempre excited sila. Sige, moving on now to Moving future on. plans, Bianx. This latest pictorial na meron ka in FHM, paano mo na-convince first of all, paano mo na-convince yung sarili mo na you're ready for it? Kasi pag sinabi natin pictorial for this magazine, talagang medyo may pagka-daring ang dating. Was this always in your plan from the very beginning or did you just think about it recently? Well, like I said in the article, every woman at one point in her life wants to be beautiful and wants to be sexy and wants to be noticed like that. Pero para sa akin kasi, it wasn't really a big step kasi sanay na akong naka-bathing suit, sanay na akong nagpipictorial. Sanay ka ng sexy. Minsan. For me, it didn't take a lot of convincing. It was more of kailangan lang magkaroon ng compromise yung management ko, my manager, and FHM. And I'm very, very thankful to everyone in Summit kasi laki ng pasensya nila sa akin because they let me how would I say this? Super hands-on yung pag-aayos mo ng pictorial, yes, not extremely hands-on to the point that every week ako nandun sa office ng Summit in front of the computer. Para ayusin Going siya. through everything. They let me choose my pictures. They let me edit my article. Wow. So the entire pictorial, it's all about me. It's me. It's not me trying to be somebody else, trying to be mature or sexy. Hindi. Is this signaling more sexy roles for you in the future? Ibig mo sabihin nito, tatanggap ka rin ng mga sexy roles in movies? Sa ngayon po, I'm happy accepting the roles that I've been getting na edgy. Yeah. Ako yung spice sa story. Hindi naman ako kontrabida, hindi rin ako nanggugulo, hindi ako nananakit. Pero ako lang yung parang yung may juicy part. Like sa Mulawin, tsaka yung sa movie ko, Richer Than Angel, I Will Always Love You. Sinundan ko sila sa Amerika para bigyan ng kulay ang kanilang buhay. A while ago, medyo nagre-react ka when you saw this come out. Set the record straight once and for all. Ganong katotoong nililigawan ka daw ng ng apo ng isang governor ng Isabela na ex-boyfriend daw ni Heart Evangelista. Diyan sa mga panliligaw na yan, hindi dapat kasi nanggagaling yan sa babae. Dapat nanggagaling yan sa lalaki. But I will not deny that I see a lot of him. He's a good friend of mine. He's very kind to me. He's patient. But I wouldn't say na liniligawan niya ako. Good answer. Yeah. Maraming salamat, Bianca. Thanks, Bia. We're so glad to see you. Thank you. I'm so happy. German admirer ni Jackie Esteves, handang tumira rito sa Pinas para lang mapalapit sa kanya ang lalaking kanyang nabighani. Handang ipagpalit ang nakagisnang buhay sa Switzerland para lang siya ay makapiling.
Sino ang German admirer na ito na patay kay Jackie Esteves? Si Patrick Suter, ang half-German, half-Filipinong tagahanga ni Jackie Esteves na ngayon bighaning-bighani na sa kanya. Taong 2002 nang isama si Patrick ng kanyang pinsan sa set ng Itbulaga. Dito unang nasilayan ni Patrick si Jackie. At the finish the show, we take some pictures, and then was Jackie there. Then my cousin say he's also from Cebu. Okay, I take picture. I was there shy. I don't talk with Jackie. And then I come every day back and eat Bulaga to show Jackie's show. Si Patrick, tila na love at first sight daw kay Jackie. Pero dahil natutorpe pa raw noon, ang binatang si Patrick, kontento na raw na pasulyap-sulyap muna kay Jackie. Si Patrick, ilang buwang nagtiis pero nang makabalik sa Switzerland, nagkaroon na rin ng lakas ng loob na makipag-usap kay Jackie. My cousin called me and say, I give you the number of Jackie. And then I think it's a joke or something. She's very friendly to me. When I'm in Switzerland, so I will call every Saturday when I can. It was a nice feeling. She accepted me as a friend. It was very funny. Mula raw noon, si Patrick taon-taon nang bumabalik ng Pinas para makita si Jackie. Mga regalo at pasalubong niya kay Jackie, mamahaling mga bag at mga pabango. It's only a gift from my heart, from here. He's personal. I like his charm. Also attractive. Si Patrick, sa kagustuhang lalong mapalapit kay Jackie, dito na raw sa Pinas titira kaya't ang pagpapagawa ng bahay sa Alabang, inuumpisahan na. Switzerland, for my feeling is, I don't want a relationship far away. It's very special in my life. Nang tanungin kung pag-ibig na nga ba ang nararamdaman niya kay Jackie. You're blushing. Yeah. Ngiting may halong kilig at matang may ningning ang isinagot ni Patrick. Very good person. You can very trust her. You can talk with her if you have some problems. Yes, I think Jackie will be a good girlfriend. It's very special in my life. Mga kaibigan, ang babaeng napakahaba ng buhok ngayon. Kaya lang nakakaingit dahil sa akin, kusang nalalagas, hindi na kailangan magpabarbero. Mga kaibigan, ang aming tinutukoy, ang The Beauty, Jackie Esteves. Hi. Ako, Jackie. Good afternoon. Jackie, anong nararamdaman mo ngayon na, alam mo, bibihira sa isang babae ang nagkakaroon ng ganitong klaseng eksena, di ba? Bibihira ka sa mga maraming babae na ngayon ay meron nagkakasusto yung half German, half Filipino at ang pogi-pogi pa. Ano nararamdaman mo? Alam mo po, hindi ko po expect na ganito, pero sobrang flattered ako. I'm so thankful. And I appreciate everything na ginagawa niya. Kasi, I mean, parang sobrang swerte ko. Alam mo, may nagkagusto rin sa akin, half German, half Shepherd lang. Kaya medyo nailagaan ko na lang. Pero, paano ang pakiramdam ng naging special ka sa kanya? Saya po. Kasi, I mean, bihira na lang yung mga lalaki na, I mean, nagsasacrifice para sa'yo. I mean, yung ganon. Ganun bang klase yung pinaramdaman niya sa'yo? Dahil I special think so ka? kasi umuwi siya every year and he calls me every week. Parang sobrang sweet niya na hindi na bihira na sa mga guys ngayon. Bihira. Hindi naman, no? Hindi naman Di siguro. ba? Siguro. Pero, diretso ka ba niyang niligawan? Ay, hindi pa po. Hindi ka ba niya niligawan? Hindi pa. Pero may kasabihan, action speaks louder than words. Talaga Sa po. mga kilos lang niya siguro, baka hindi mo lang pinapansin. Hindi ko po kasi alam eh. I mean, hindi ko pa iniisip yung ganon. I mean, for now, okay lang sa akin yung friends. Kasi masaya naman siya kasama. He's a nice guy. Pero nakita mo yung mga interview niya kanina. Okay lang daw mga kaibigan, pero ang mas maganda daw kung magkakaroon kayo ng relasyon bilang boyfriend and girlfriend. Talaga po? Sabi niya ba yun? Sinabi niya. Gano'n siya ka-special friend sa'yo compared sa mga ibang kaibigan mo?
Kasi he's very nice, sobrang bait niya, na parang hindi siya makatitig sa akin, in which makes me so much like flattered. Hindi Kasi, makatitig sa'yo. Indication talaga ng gusto talagang lumigaw yun. ganun ba yun? Ganun yun. Kita mo ako hindi makatitig sa'yo. Guilty, ano? Guilty. No? Yun, and inaalagaan niya ako, and he gives me things. In fact nga po, binigyan niya ako ng German book na dictionary para matuto ako mag-German. Tapos may tape pa yun, and his mom always calls my mom na... So, ayun na, sprechen Sie Deutsch? Do you speak German now? Hindi na? No, not yet pa. Konti, like, Guten Morgen. Pero, alam mo kasi, Jackie, kahit friends lang daw ang setup nyo ngayon, kung siya man daw ang magiging boyfriend mo, marami siyang gagawin na marami. No, Ito ang kanyang ipinangako sa'yo, ha? Maganda siguro, panoodin mo. Of course, love. That's first. And trust. And every time, every minute, spending for you. I like you very much, Jackie. So, Speechless, mga alam mo ganun. ba na nabanggit din niya na every minute daw gusto niyang makasama ka? Ganon klase. Sweet nga po no? Sobrang sweet. Oo, sobrang touch nga Gusto po ko ako yung sa style kanya. na yan, Thank you. Every minute gusto kita makasama. Ang ganda. Yeah, yun nga po Pero umalis na siya, di ba? Opo, Hindi ka umuwi ba na siya. nalungkot nung umalis siya o nagpaalam man siya Actually, sa'yo? opo, nalungkot ako kasi, I mean, siya yung kasama ko lagi. In fact nga po, pag sa mga taping gusto niya pang sumama. Sumasama siya, sinasamahan ka talaga. Sinasamahan niya ako kahit wala namang kaming nagagawa. Pero minsan. alam mo ba na marami pa siyang gustong sabihin sa'yo? Alam mo, meron pa siyang gustong sabihin sa'yo. Ha? Ano yun? Panoodin mo to. Ano naman? Yan. I hope I see you soon. I really miss you, Jackie. So I give you here the roses. Alam mo, Jackie, bibihira talaga yung mga ganyan na hindi nahihiyang sabihin na nami-miss ka, malungkot siya dahil umalis siya. Marami na. Wala, akong gusto na-experience yun. Di ba? Para sabihin ko sa'yo, sa mga pagkakataong ito, alam mo, ang gandang lalaki siya, binata, bata, mabait, masunurin. Meron pa ba mga ibang qualities na, meron pa ba isang ibang qualities na nakikita mo bukod sa mga sinabi ko? I think sincere siya na tao. Sincere. Yeah, he's sincere. Alam mo, itong bulaklak na to, napakaganda nito, parang ikaw to eh. Naku, Kaya lang, alam mo, meron pa yata siyang gusto pang sabihin sa'yo. Meron pa, ulit. Meron pa. Wow, ang dami. Oo. Touch naman. Pero dapat to ready to eh. Oo. No? Siguro nag-fade na yung kulay. Nag-fade lang ng konti. Pero actually, meron siyang gustong sabihin sa'yo, pero mas maganda daw, talagang hinuli niya to. Dahil gusto ka daw niyang malaman mo ang talagang niraramdaman ng kanyang dibdib. Totoo na ba yan? At saka mas maganda siguro kung dahil inabot siya ito kanina sa video, di ba? Mas maganda siguro kung siya na magsabi siya. Dahil ako, medyo kinikilig ako ng konti. Mga kaibigan, para naman po batiin at bigyan ng mensahe si Jackie, mas maganda siguro kung siya na mismo ang magsasabi sa'yo ng personal. Mas maganda. Panoorin po nito. Oh my God! Natakot naman ako. Ba't hindi ka ba umuwi? Kita mo na? Peter, sit down. Ano ba yun? Kita mo nga naman. Alam mo ba ang nangyari? Hindi siya sumakay sa aeroplano dahil gusto niyang ibigay ng personal ang roses sa'yo. Kayo, pinagtitripan niyo ako. Peter, kamusta ka na? Patrick. Patrick, sorry, Peter. Patrick, kamusta ka na? Oh, kamusta How are na? you? Mayo. Mayo na. Mayo. Nakauna ka mo? Dili pa. Hindi. Bakit hindi ka nakasakay ng aeroplano? Bakit hindi ka lumipad ngayon? Bakit kinakailangan pumunta ka rito para ibigay yung roses na yan? Kasi ki-cancel na ako ang flight ko para makita po si Jackie. Ha? Nag-cancel ang flight niya para makita ka lang, Jackie. Anong nararamdaman mo ngayon nakatabi mo ulit si Jackie na in spite of all the troubles, in spite na pinansa mo lahat ang flight mo, sinugal mo lahat yan, meron ba bang gustong sabihin kay Jackie na
para malaman niya na personal talaga. Yes, but I want to say, Jackie, you're very most special girl in my life, and I wish I could stay longer here in the Philippines. And I promise you that I come back next year. Oh, Thank Jackie, you. ano nararamdaman mo niyan? Thank you. I'm very flattered But, kasi very sincere. but Patrick, is it true that you're willing to give up everything and even enter show business just to be able to stay beside Jackie? Yes, for Jackie, I will do everything. You'll do everything for Jackie. Everything. Alam mo, Meron pa ako isang tanong, ha? Mahal mo ba siya o hindi? Pero bago mo sagutin yan, mag-usap muna kayong dalawa, magbabalik po ang S-Files. Okay, balik tayo sa hanging question. Patrick, mahal mo ba si Jackie? Opo. Mahal mo. Hindi ba pagmamahal mo yan are you willing to join show business just to be able to be with Jackie often or every minute of the hour? Yeah, that I would say, I spend every hour, every minute for Jackie. I will do everything. You do everything. Yes. Yeah. That includes you're willing to stay in the country just to be with her and not go back to Switzerland? That I can not answer, but Not now. not for now. I think next year maybe. But how did Jackie change your life? Very. How? In what sense? It's make me more happy. Happy when you're seeing her, then having a sleepless night when you're not with her. Is that it? No. It's make me more happy people. Person? Person in Hmm. my life. Jackie, sa dami ng sinabi ni Patrick, pati ako, alam mo, kung babae lang ako, sinagot ko na yan. Dahil sa ganda ng mga sinasabi niya, sa dami ng ginagawa niya, pinakikita niya, sinasabi niya, may chance ba si Patrick sa puso mo? Yeah, I think so. Uy! Ganyan ba naman kasi Okay, na tao eh, diba? So, para bang ayaw pang aminin, ayaw pa sabihin, pero oo, may chance. Dahil sa pinakikita niya mga qualities. So, what's your other plan for Jackie? Eventually, pag naging girlfriend mo na si Jackie, up to what level ang planong gusto mo para sa kanya? So, my plan, I have. Does marriage is within the plans eventually? No, that's too early. But I would say my plan is I will do everything and I spend my time. Or that I also can say I'm everything every time for you. Uy, alam mo, naiintindihan ko yung si Patrick dahil sa mga ganyang pag-ibig na dadarama niya. Ang hirap talaga magsalita. Pero ikaw, anong nararamdaman mo doon sa mga nagbago sa kanya dahil sa'yo? Hindi ko po expect. Sobrang nag-appreciate ako, flattered. Lahat po kasi hindi ko naman expect na may magaganyan. Thankful po ako sa kanya kasi ganun siya katyaga, sincere, na pinagdarasal ko naman na hindi siya magbago, magsawa, ganun. Ano kaya ang pinakamagandang, Patrick, do you have any message for Jackie? My message to you is I wish you good luck in your life. I hope sana hindi ka mababago. Uy. Of course. At sana, tayo na. Parang gano'n. Jackie, any message you want to tell Patrick? Patrick, thank you sa lahat, ever since day one na nakilala kita. All your sweetness, your love, your care. Thank you for always being there when I have no one to come to. And thank you for helping me and being with me all the time. Sana hindi ka rin magbago, hindi ka magsawa sa tiyaga mo para sa akin. And let's see. I love you too. Alam niyo mga kaibigan, pag ang pag-ibig nga naman ay pumasok sa puso ni naman,
anumang sasakyan, sa vapor, eroplano, kotse, hindi niya sasakyan, mabalikan lamang ang pag-ibig na kanyang nilalaan. Yan po ang istorya ng dalawang ito. Joey Marquez, karibal si Jo Marie Iliana kay Jean Garcia. Naging maugong ang balitang sweet na nag-date sina Joey Marquez at Jean Garcia kamakailan. Ang di umano'y pag-holding hands nila sa isang bar sa The Fort. Naging mainit na usap-usapan. Si Jean Garcia na nga ba ang bagong babae sa puso ni Joey Marquez? Parang labas lang ng barkada. Yung friendly ano lang, chikahan lang. Hindi yung holding hands naman kasi ewan ko kung binibigyan lang siguro ng mali siya. Hindi man mabigyan ni Jean ng diretsahang sagot ang namamagitan sa kanila ni Joey. Aminado naman siyang hindi imposibleng magustuhan niya ang aktor. Well, he's very nice. Masarap siyang kausap. He's very matalino. Kung pag-uusapan naman daw ang kontrobersyal na nakaraan ni Joey, si Jean, isa lang ang masasabi. Wala akong pakialam sa past eh. It's important is now. Today. At dahil sa pahayag na ito, ang ilan patuloy na nagdududa. Sina Joey at Jean, hindi raw kaya nagkasundong itago ang namamagitan sa kanila. At si Jo Marie Iliana na nalilink din kay Jean. Totoo kayang siya ang naging tulay ng dalawa? O sa atensyon at pag-ibig ni Jean, siya ay nakikihati? Alam mo, yung sa akin, lahat ng kaibigan ko, kaibigan din. Kumbaga yung sa akin, kung may mga kaibigan ako, tapos may kasama ako ibang kaibigan din nila yon. Kaibigan kami lahat eh. Hindi naman ako pwede magsalita tungkol kay Joey o tungkol kay Jean. Kasi yung friendship din nila, hindi ko alam. Walang love triangle, no? Sa akin. Number one, wala ako. I'm not courting anyone, wala akong nililigawan. At sa posibilidad na magkaroon ng relasyon ng dalawang taong malapit sa kanya, iisang bagay lang ang nasabi ni Jom. Magiging sila ni Jean. If ever po, Abay, magiging masaya ako para sa kanila. Dahil lahat ng kaibigan kong nai-inlove at saka masaya, nagiging masaya rin ako. Sa lalong umiinit na balitang ito, iisang panig na lang ang dapat ninyo marinig. Pahayag na hindi nyo dapat palampasin. Joey Marquez, matapos ang kontrobersyang kinasasangkutan noon, ngayon handa na nga ba ulit umibig? Si Jean Garcia na nga ba ang babaeng sa kanya'y ngayon nagpapangiti? Ito ba totoo lang ah? Na ano? Natotoo ba na nagkita kayo sa embassy? Totoo. Ano ba yung embassy? Embassy, kumukuha ako ng visa for US para... Hindi, actually, ang totoo niya, alam mo, para hindi naman masyadong magkaroon pa ng kulay, alam mo. Yun ang hirap sa atin eh. Bakit? Sa mga gandang lalaki. Naku. hindi. Yun ang hirap sa atin. Nakikipagkaibigan tayo, binibigyan na kagad ng kahulugan. Pero, nahihirapan nga ako eh. Hirap na hirap ka doon, alam ko eh. Bakit embassy? Hindi, actually, nakita-kita kami doon. Siyempre, pagkakaibigan, alam mo, it's not wrong to have friends. Oo naman. Diba? Oo. And then more than that, it's a different story. It's not wrong also to hold the hand of your friend. I always hold your hands. Diba? Ay, nako. You want me to kiss you? Tapos? Yeah, kaya nga, nagulat na lang ako. Sa mga kamay mo, laki. Ang lambot din na kamay mo eh. At saan ba't nalalapig kamay mo? Pagka ganyan. Pero the truth is, alam mo, totoo ba nag-holding hands kayo? Hindi naman holding hands ang tawag. Siguro I was just being a gentleman of escorting a very beautiful woman, kind, very attractive woman. Kasi sa embassy, yung hagdanan nun, matarik ng konti, no? Oo nga, pala ka doon pag ganyan. Kasi, pero actually, wala talaga yun. Friends lang. In fairness nga kay Jean, nakakaya naman sa kanya, di ba? No. She was just there para maging makausap, maging kaibigan. At the same, the feeling is mutual. And we were about 8, 9 people there. Kasama sila Jo Marie. Oo, kasama si Ryan. Si Ryan malaki. Oo, sila Henry. Ang dami-dami doon. Oo. Totoo ba na si Jo Marie? Kasi, nabasa ko nga yung item eh. Lumalabas daw na parang si Jo Marie daw yung nagiging tulay nyo ni Jean. Ay, hindi. Hindi pwede mangyari yun. Hindi si Jo Marie kasi tulay. I don't think naman Jo Marie, ganon. No. Si Jo Marie, siyempre sabihin niya, matanda ka na, alam mo na ang gagawin mo, bakit kinakailangan mo pa ako? But nevertheless, it was a friendly outing. It's just, we were there just to give an atmosphere of friendship. Hindi naman pagtatakipan, ano? At saka hindi ako type nun. Ni Jo Marie? Oo. And then, ni Jean, dahil, sino ba naman ako? Hamak lang ako ng
Isang hamak na may nakaraan, isang hamak na hindi naman magandang lalaki, cute lang. So, hindi totoo yung sinasabi nila na parang front lang si John Man eh. Hindi Kasi totoo tinatagong relasyon niya ni Jean. Hindi. Kaya nga sabi ko nga sa mga lahat na mga nagbibigay ng Malaysia, I mean, it's an honor to be linked with somebody as beautiful as Jean Garcia, as sexy as her, as strong as her. Pero sabi ko, I'm sorry to say, I don't think that will ever happen. Kasi, At hindi lahat nung nakikita nila, eh binibigyan nila ng masamang kahulugan. kaya minsan ayoko na lumabas ng Napakaraming bahay. ganun. Oo. Oo. Ang daming chismoso sa Pilipinas eh. Kaya nga minsan, natawagan ako ni Janet Jackson, ayoko na lumabas eh. Baka ma-chismis kami. Sino ba sa mga anak mo may kakilala kay Jean? Si Yod. Actually sila yun. Lahat sila kilala sila. Okay naman, no? Alam naman nila yun. Friends lang, di ba? Friends, oo. Tsaka alam mo na, ito, alam mo na nandyan eh. Nasa puso? Oo, alam mo sino nandyan. Sino nandyan? Ito natin? Si Lord. Yeah! Siyempre, Galing! si Lord na nandyan. I like you! I'll give you a 10 for that. 10 for that. Diba? Joey, ito personal question ha. Yes. Tagal ka nang walang asawa eh. Ano? Walang tagal na eh. Ay, Kailan kayo nagkahiwalay ni Ness? Tagal na. Ilang tagal years na yun? Mga 4 years, 3 Diba? years na siguro. Since that time, hindi ka ba na-in love? Na-in love din naman ako. Talaga? Sabi ko, ang pagiging in love naman kasi, hindi naman kailangan na isang bulat at ipakita, lalo na kung pribadong tao. Oo. So in love ka ba ngayon? In love ako. Kanina. I'm in love with my children, I'm in love with my profession, I'm in love with my friends, and I'm in love with somebody. Sino somebody? Somebody up there. Yeah. Pati sa nasa taas. O mga kaibigan ha, ayan ha, pinaliwanag na ni Joey sa atin na sila ni Jean Garcia ay magkaibigan lang. Yan. Kung saan naabot ang kanilang pagkakaibigan, baka hanggang doon lang. I mean, friends are friends. Bigyan mo naman ng konting kredibilidad ang sinasabi mo. Natatawa ka eh. Maaring nakikita lang natin si Joey at si Jean na magkasama sa places like Embassy. Yes. Pero baka sila'y nagkakasiyahan lang. In exchange of ng mga nakaraan para you grow up. Kung ano man ang mangyayari sa kanilang dalawa, abangan. Basta. Ano talaga? Ano? Absolved ka na ba? Absuelto na? Aswelto ako. Alam mo, sabi ko nga been saying, napakaganda niya at para sa lahat ng mga lalaki, na natural lang magkagusto sa Alam mo, kanya. may laman ang sinasabi mo eh. May gusto ka sa kanya eh. Maraming salamat. Mga kaibigan sa Amerika, yun!